Ayan live mula sa ICC Detention Facility kay Sir Bong Duterte. Sir Bong. Yes, Sir Bong. Opo. Sir, ano po ang komento ni dating Pangulong... bago po ang lahat, kamusta po ngayon si FPRD, sir? Nangungumusta po ating mga kababayan dito sa Pilipinas? Yes, Sir Bong, tanong po ni Sir MJ kung kumusta po si PRRD. Kakagaling ko lang kanina, masaya siya, glowing yung mukha, na natutuwa nga ako at naka-smile nung pagdating ko. Okay lang siya. Nag-update ako sa kanya kung ano nangyari sa Pilipinas, which is yung talagang kailangan niya, yung update siya sa mga kung ano-ano ng mga nangyayari sa ating bayan. Partner Anton. So, everything, high spirits pa rin siya. Partner, itanong mo nga kay Sir Bong kung anong komento ni dating Pangulong Duterte doon sa pagiging bukas, no, ni Pangulong Marcos Jr. na magipagbati sa mga Duterte sa kabila po ng mga nangyari. Yes, ulitin ko lang yung tanong ni kapartner MJ kung ano daw yung komento ni PRD tungkol sa sinabi ni President Bongbong Marcos na makipagbati sa... Hindi talaga siya nag-comment, pero sa facial expression niya para bang ewan to, parang gano'n, parang hindi pa rin makakapaniwala ang sinasabi ni BBM. Sir Bong, si Admar po ito. Magandang gabi dito sa Pilipinas. Ano-ano po yung mga naibigay niyo po na update kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? At ano po yung naging tugon niya dito sa mga update na ito po? Kung niyo po mararapatin. Sir Bong, tanong po ni kapartner Admar kung ano daw po yung nai-update mo kay PRRD at ano daw po yung sagot niya. Ang na-update ko sa kanya yung nagkakaroon ngayon ng yung total revamp ni BBM, yung sa kaso ni Laila Lima, yung mga ibang buwan basta yung yung overall kung ano nangyayari sa Pilipinas. Of course, kay VP, masaya din siya sa outcome ng election na lahat ng mga anak niya. Yes, Sir Bong. Okay. Yung mga anak niya na nanalo, nabanggit ko rin na today, nag-take out na si Congressman Pulong, saka yung kanyang anak, second district, si Omar, yung PPP na Bartilis, and I accept lang kay Vice Mayor sa Baste, hindi ko pa alam kung kailan talagang pan. But anyway, sinabi ko sa kanya, whatever kung anong paglabas ko sa usap namin, i-update lang kita kung anong magiging development. Kasi bukas, merong rally para sa kanya, yung Bring Him Home. So, nandun kami bukas. So, whatever anong magiging outcome nun, sa next visit ko sa kanya, for sure that I will update him on everything. Opo, ano naman po yung naging tugon niya doon sa pagiging palaban muli ni Vice President Sara Duterte na magkakaroon ng bloodbath sa impeachment trial sa kanya? Sabi po ni Admar, Sir Bong, kung ano na po yung tugon ni former President Rodrigo Duterte tungkol doon sa sinabi ni BP Sara na yung bloodbath na... Ay, yung bloodbath. Well, nung binanggit ko yan, sabi ko gusto ni Vice Sara na ituloy yung impeachment. At nabanggit yung bloodbath nga. Medyo napatawa siya. Saka sinabi ko na sa inyo yan noon. Ayan, so mag-ingat kayo dyan
VP Sara kasi mas matapang sa akin yan. Opo. And meron na po bang final na schedule dahil nabanggit ni Vice President Sara Duterte na after nga nitong eleksyon, dyan siya magse-celebrate ng kanyang kaarawan, Sir Bong? So, ayun po ni kapartner Admar, nagtatanong siya kung mayroon na ba final schedule si VP Sara sa kanyang pagdating dito. Kasi usap-usapan na dito siya mag-celebrate sa kanyang birthday. Well, ang sinabi nga, so narinig ko na she will be celebrating her birthday dito. But as to what definite date, because I think she has to fly muna to Qatar kasi merong doon Thanksgiving sa mga OFW. Hindi ko lang masabi ko anong definite date, pero pupunta talaga siya. Napag-uusapan na rin po ba, Sir Bong, yung panunumpa? Kasi yan din yung isa sa mga usap-usapan dito kung manunumpa ba, ano bang magiging proseso sa panunumpa dahil matapos siyang mahalal bilang alkalde po muli ng Davao City po. Ano po ni kapartner Admar kung napag-usapan na ba yung tungkol sa panunumpa ni former President Rodrigo Duterte sa pagiging alkalde po sa Davao? Hindi masyado siya nagkukuha nung kailan ng taking kasi sabi niya nandito pa siya. So, I really don't know kung ewan ko kung paano arrangement niya with the DILG o ano. But sinabi ko na one way or another, you have to take care of it. Ang problema lang is the process. Kung dito magagawin o pagbalik na lang niya dyan. So, hindi sa masyado nagsipuan yan. Anyway, sinabi niya, nandiyan naman si Vice President. Opo. Sir Bong, meron po bang reaksyon si former President Duterte doon sa resulta ng halalan, lalo na doon sa kanyang mga pambato sa pagka-senador, yung tinaguriang Duterte? Meron ba daw reaksyon si PRD tungkol po sa eleksyon at doon sa resulta ng Duterte kanyang pambato? Yeah. Masaya sa outcome, especially sa local, yung mayor, vice mayor, konsehal. Nabanggit ko sa kanya yan na ang Davao talagang nakuha balik lahat na in favor to you. So, mga konsehal, iyo pa rin, ang congressman, vice mayor, and of course, yung overwhelming vote sa kanya kami. Sa national, sir, sa senador? Sa national, medyo siya, kasi nasabi ko nga na nakalusot lang sa Duterte 10, ilan lang. So, sabi ko anyway, may mga pending pa naman na protesta o ano. Sabi lang niya, well at least, nandiyan pa rin. I mean, nandiyan si Marcoleta, si Bungo. In a way, nakpan lang sa rin na sayang yung mga iba hindi talaga nakalusot. Opo. So aware po ang dating Pangulo din sa mga discrepancy, mga problema during sa halalan, mga naging questionable, pati yung sa proseso. Marami kasi ngayon na nagko-question dito po sa resulta ng halalan dahil sa di umano'y posibilidad ng dayaan po, Sir Bong. Po ni kapartner Admar, Sir Bong, kung aware ba si former President sa nangyaring election about sa mga discrepancy, halalan kasi may yes. Ngayon ng padayaan. Yes, na-brief ko sa kanya lahat yan. Sabi ko, hanggang ngayon, yung protesta, even sa Duterte 10, na, there are certain anomalies sa bilang ng boto. He's aware of that. But I think, kasi long process yan. So, we'll just take it one day at a time. But definitely, kung ano magiging kwan yun, we will be brief sa mga visitation ko sa kanya. Sir Bong, si MJ po ulit ito. Partner Anton, pakitanong naman kung alam na ba ng dating Pangulong Duterte
no, yung mga sanctions na ipinataw sa prosecutor ng ICC na si Karim Khan, no? Chief prosecutor ito. At marami sa mga tao ngayon sa Pilipinas na nagtatanong kung paano ba uusad itong hearing dyan sa ICC ngayon na may sanctions ang US government, particularly si US President Donald Trump sa International Criminal Court. Yes, Sir Bong. Tanong po ni Governor MJ kung aware pa daw si dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol po sa mga sanctions sa ICC, lalo na po kay Karim Khan. Yeah. I think he is aware. Kaya lang, we cannot discuss about this case. So, ako rin, I will leave it to the defense lawyer. But he is aware of what's happening. From time to time, I think, nabibrief po man siya ng mga defense lawyer dito. Sir, huli na lang po, ano po ang mensaheng ipinapaabot po ng dating Pangulong Duterte, lalo pat araw-araw hindi po nawawala ng tao dyan sa labas ng ICC Detention Facility, may Duterte Park, may Duterte Forest na, at buong mundo po kung saan mayroong Pilipino ay araw-araw po siyang pinagdarasal at pinagdarasal din po siya ng kanyang matalik na kaibigan na si Pastor Apollo C. Kibuloy. Huling mensahe po daw, Sir Bong, galing po kay PRD tungkol po sa araw-araw na suporta ng mga Pilipino dito sa Duterte Forest, Duterte Park at dito ngayon sa Duterte Street, at kay Pastor Kibuloy na patuloy pa rin ang suporta kay Pangulong Rodrigo Duterte. In fact, every day, hindi naman every day, but every time I visit him, pinapa-aware ko sa kanya na, you know, you have supporters outside from different parts of, you know, the world. So, aware siya niyan, parati ang pinapako talaga niya sa mga supporters. Thank you so much sa effort, everything na supportan niyo. Hindi talaga na yan nakakalimutan sinasabi sa akin tuwing pag lumabas na ako galing sa detention center. Alright, maraming salamat si Sir Bong Duterte, ang bunsong kapatid po ni FPRD, kasama ang ating Europe correspondent na si partner Anton Cero. Partner.